Bakit kaya may traffic kahit wala namang aksidente? Hey guys! Welcome to Konkretong Kaalaman. Civil Engineering Simplified para sa lahat. Na-experience mo na ba to? Smooth yung takbo ng sasakyan. Tapos, biglang brake. Tapos, usad pagong na. Tapos, pagdating mo sa harap, wala naman pala. Walang aksidente. Walang enforcer. Walang dahilan. So, bakit may traffic? Hindi yan multo. Engineering yan. Pag-uusapan natin, bakit may traffic kahit wala namang aksidente? At ang sagot dito, hindi lang driver, kundi design ng kalsada. Kasi minsan, kahit maayos ang sasakyan at disiplina ng driver, kung mali ang design, traffic talaga ang ending. Pinakaunang dahilan, phantom traffic o yung traffic na walang dahilan. Imagine pila sa Jollibee. May isang tao na biglang nagbagal. Domino effect na yan. Gayon din sa kalsada. Isang driver lang na nagpreno ng konti, yung nasa likod, mas malakas magpreno hanggang sa maging full stop na. Tinatawag itong the ripple effect, wave motion. Ito ang pinakakaraniwang sanhi. Isipin mo ang isang kalsada na puno ng sasakyan. Kapag ang isang driver ay biglang nagpreno, dahil baka may lumipad na ibon, nag-cellphone, o nag-alinlangan. Ang driver sa likod niya ay kailangang magpreno ng mas malakas para hindi bumangga. Ang bawat susunod na sasakyan ay magpipreno ng mas matagal at mas matindi kaysa sa nauna. Ang maliit na pagpreno sa unahan ay nagiging shockwave na umaatras sa daloy ng trapiko. Maaaring ang sanhi ng paghinto mo ay nangyari na pala ilang kilometro sa unahan mo, 10 minuto ang nakalipas. Isa ring dahilan ng phantom traffic ay tailgating. Masyadong malapit sa kasunod. Kapag dikit-dikit ang mga sasakyan, wala silang buffer zone. Sa oras na kumagat ang preno ng isa, kailangang huminto agad ng lahat. Kung may sapat na distansya o gap sa pagitan ng mga sasakyan, maaari lang mag-slow down ang driver nang hindi tuluyang huminto, na nakakatulong para ma-absorb ang wave ng traffic. Next, bottleneck. Parang bote. Malapad sa una, pero sisikip sa dulo. Halimbawa, mula sa 3 lane ay magiging 2 na lang. Paakyat na kalsada, kung saan natural na bumabagal ang mga malalaking truck. Malapit sa mga exit o entrance ng highway, kung saan maraming sasakyang nagsasalubong sa lubong. Kaya automatic yan. Traffic. Third, intersection problems. Kapag sabay-sabay ang galaw ng sasakyan, left, right, straight, nagkakagulo talaga. Kung walang maayos na signal timing o turning lanes, chaos. Mga common signs and examples ng poor intersection design. Obstructed views. Limitadong visibility. Mahirap makita ang paparating na sasakyan dahil sa mga puno, gusali, o maling pwesto ng traffic sign. Masyadong maraming entry, exit points.
Masyadong maraming direksyon ang pinanggagalingan ng sasakyan na nakakalito sa mga driver kung sino ang dapat mauna, yung right of way. Skewed intersections. Hindi 90-degree ang anggulo ng pagtatagpo ng mga kalsada na nagpapahirap sa visibility at nagpapahaba ng distansya ng pagtawid. Kulang o maling traffic signals o signs. Walang maayos na traffic light o warning sign na nag-aakay sa mga driver. Walang konsiderasyon sa pedestrian o cyclist. Ang disenyo ay nakafocus lang sa kotse at walang ligtas na daanan o tawiran para sa mga naglalakad. Maling lane marking o design. Halimbawa nito ay ang mga killer intersections, kung saan biglang nagiging masikip ang lane o hindi malinaw ang lane markings. Hindi rin natin pwedeng i-ignore ang driver behavior. Kahit maganda ang design, kung singit ng singit, biglang liko, walang signal, traffic pa rin. Halimbawa nito ang lane merging at lane changing at ang rubber necking. Lane merging at lane changing. Maraming traffic ang nagmumula sa mga biglang lumilipat ng lane o weaving o yung mga singit ng singit. Sa tuwing may pumapasok sa isang lane ng alanganin, napipilitan ang mga nasa lane na iyon na magpreno, na siyang nag-uumpisa ng ripple effect na nabanggit ko sa simula. Rubber necking. Kahit walang aksidente, kung may kakaibang nakikita sa gilid ng kalsada, gaya ng magandang view, may hinuhuling sasakyan, o kahit may nakaparadang nasiraan ng sasakyan, bumabagal ang mga tao para tumingin. Ang simpleng pagbagal na ito ay sapat na para magbara ang daloy sa likuran. Kaya yung pagiging marites natin, mga kasolid, ay nagiging sanhi ng traffic. Hindi lang padamihan ng lanes ang solusyon sa traffic. Minsan, kahit 6 lanes pa yan, kung mali ang design ng merging, intersections, at flow, traffic pa rin. Ang tunay na solusyon, proper planning, traffic studies, at design na nakabase sa actual behavior ng tao. Kaya sa susunod na mas stuck tayo sa traffic, mga kasolid, pero wala namang aksidente, may idea na tayo kung ano-ano ang mga posibleng dahilan. Iisipin natin, baka dahil sa phantom traffic waves, yung tailgating at ripple effect, bottlenecks, poor intersection design, human behavior, yung lane merging at lane changing, at yung rubber necking. Makakatulong ang mga impormasyong ito para pakalmahin tayo sa gitna ng traffic. Dahil pag nasa kalsada, dapat cool ka lang. At hindi lahat ng traffic kasalanan ng driver. Minsan, nasa design talaga. Salamat sa patuloy na pagsuporta, mga kasolid. Sana may natutunan na naman kayo today. Hit like, subscribe, at share mo sa tropa mong laging naiinis sa traffic. Comment mo rin, saan ka pinaka-na-stuck sa traffic na walang dahilan? At kung may topic ka na gusto mong i-explain natin, comment mo lang. Again, this is Konkretong Kaalaman, Civil Engineering Simplified para sa lahat.